Ano ba ang pagkakaiba ng regular savings sa pag-ibig po natin at saka yung tinatawag na MP2 savings? So yan ang pag-usapan natin in this video. By the way, bago po ang lahat, huwag kalimutan i-click ang subscribe button para palagi updated sa ating mga panibagong videos na siguradong makakatulong din po sa inyong mga katanungan. So, regular savings at MP2 savings ng pag-ibig. So, marami yung nalilito at nagtatanong kung ano ba yung pagkakaiba. So, now, pag-usapan natin yung difference between the two when it comes to maturity at kung magkano ba yung minimum na hulog at marami pa. So, umpisahan natin. Ang regular savings po ng pag-ibig, yan po ay mandatory kung ikaw ay pag-ibig member. Lalo na kung ikaw ay employed or may trabaho. So, automatic yan, nagdideduct sa iyong payslip, yung pag-ibig regular savings. Yan yung hulog natin kada buwan. So, 200 pesos sa ang share ng empleyado at 200 pesos din yung kay employer. So, bali 400 pesos yung buwanang hulog mo sa pag-ibig regular savings. Kung voluntary naman, kung unemployed, pero patuloy kang naghuhulog sa pag-ibig regular savings, 200 pesos yung minimum. So now, yung MP2 savings naman, yan po ay voluntary savings na kung ikaw as a pag-ibig member ay mayroon kang extra income or extra na kita, so pwede mong ilagay doon sa MP2 savings para mas magkaroon ka pa ng savings. At ang pagkakaiba kasi ng regular savings at MP2 savings when it comes to maturity ay ito. Ang regular savings po natin sa pag-ibig, pwede lang siyang ma-withdraw during retirement kapag tayo ay nagretiro sa edad na 65 years old. Or halimbawa during yung mga triggering events na tinatawag, halimbawa namatay ang miyembro or na permanently disabled. Pwede din ma-withdraw ang pag-ibig regular savings kung ito ay umabot na ng maturity na 20 years or 240 months kahit hindi ka pa nag-retired. Pero ang MP2 savings po ay 5 years lang. So yung maturity, ibig sabihin pagkatapos ng 5 years na naguhulog ka sa MP2 savings, ay pwede mo na itong ma-withdraw or required na i-withdraw mo. Tapos, kasali na yung mga dividends na nakukuha during 5 years. So, ang dividends ay tax-free. Ibig sabihin, walang buwis na babayaran sa dividends. Tapos, yung interest rate sa dividends na matatanggap ng miyembro ay mas malaki kadalasan sa MP2 savings kaysa pag-ibig regular savings. So, umabot sa 7% dividend rate yung nakuha po last year. So, in other words, ang pag-ibig regular savings is a long-term investment dahil 20 years yung maturity or during retirement. Pero, ang MP2 savings ay 5 years lang at mas mataas yung dividends na matatanggap. So, yung regular savings, syempre may dividends din yan. So, pagka-withdraw mo later on, when you're retired, kabilang na doon yung mga dividends na na-accumulate during all the years na nagtatrabaho ka or naghuhulog ka. So, yung hulog naman sa MP2 savings, kahit hindi monthly, o pwede lang siya, pero kailangan 500 pesos yung minimum na hulog. So, sa pag-ibig regular savings, 200 lang. Pero sa MP2, kung mag-MP2 ka, so kailangan 500 yung minimum na hulog. So, ngayon, yung kadalasang tanong ng karamihan, pwede bang sumali sa MP2 savings kahit walang regular savings? So, ang sagot po ay hindi. Kailangan ikaw ay active pag-ibig member muna bago ka makasali sa MP2 savings. At ang requirement po ng MP2 savings, kailangan ikaw ay mayroong 24 months, at least 24 months na contribution or hulog sa pag-ibig regular savings bago ka makapag-join or maka-avail ng MP2 savings. So, yung regular savings, mandatory siya, di ba? So, kung employed ka or nagtatrabaho ka, automatic yan nagdideduct sa iyong payslip dahil mandatory yan. So, nasa sayo na yan kung
magdadagdag ka ng hulog para sa pang-MP2 savings mo na mawe-withdraw mo pagkatapos ng 5 taon. So, nasa sayo na yan. Ngayon, kung ikaw naman ay voluntary or unemployed or self-employed, pero naghuhulog ka sa Pag-ibig regular savings, kailangan mo lang, so kung naghuhulog ka kasi voluntarily, wala namang penalty kapag hindi ka nakapaghulog, di ba? Pero, in order for you to join the MP2 savings, kailangan mananatili kang active member. At mananatili ka lang na active member ng Pag-ibig kung ikaw ay mayroong at least one contribution every 6 months. So, hindi talaga siya po pwede na stop mo yung regular savings at mag-MP2 ka lang. So, hindi siya po pwede. Kahit na voluntary ka naghuhulog sa contribution or sa regular savings, kailangan at least one every 6 months ay may hulog ka na 200 pesos para tuloy-tuloy ka sa MP2 savings. Kung gusto mo na sa MP2 savings ka mag-focus dahil mas malaki yung dividend rate na matatanggap. So, po pwede at least one contribution every 6 months sa Pag-ibig regular savings. Pero syempre, kung kaya naman ng budget natin, dahil 200 lang naman yung kada buwan sa regular, so ipagpatuloy na lang din po natin yung regular savings dahil sayang naman, di ba, na aabot tayo ng 240 months or 20 years. So, pwede na natin yan ma-withdraw din yung sa regular savings. At may dividends din naman yung regular savings, pero kahit hindi siya gaano kalakihan katulad ng sa MP2. Pero at least, di ba, 200 kada buwan. So, kung kaya sa budget, mas mabuti na regular savings plus MP2 savings. So, sana po ay may naintindihan po kayo sa ating video, the difference between MP2 and regular savings. So, lalong-lalo na doon po sa mga naguguluhan. So, thank you for watching. So, if you believe this video answered your question, don't forget to click the subscribe button. Again, I am Janice Dahersi.